Dito tayo sa Pinyo. Kirino Grandstand. Silipin lang natin. Uy, kuya. Sakto yung alis, pre. Jerks, wait. Yo, tuloy-tuloy tayo mga kapatid. Ang susunod na katapo namin is Where's the Love? Pwede po kami mga mahal na kapatid. Let's go, let's go!
Oh, sama ka. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong mukha, may dilag ang tula at awit sa paminamahal. Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning. Ang hindi na tao na kailan pa may magiging lupa ng araw ng ating pagsinta. Buhay langit sa piling mo, aming ligaya ng pag may mga api ang mamatay ng dahil sa'yo. Kahit ko mga ka-hunter, mga idol, mga kapatid, sa penyo nag-iipon lang ng ano. Grabe. Na tayo sa may mismong grandstand, mga kapatid. Napakalayo. Mga kababayan natin sa buong Kabulukan, nais po natin ay pagkakita kaisa nila tayo. Handa tayong isatinig ang kanilang damdamin, ang kanilang naghihit para sa isang mapayapa at nagkakaisang Pilipinas. Bakit po? Sapagkat naniniwala tayo ang kamayaman at pagkakaisa ay kailangan mahalaga sa pagpapalagdag ng ating bansa. Ano po ang nais natin parating sa mga namumulong sa pamahalaan? Gusto mo natin ipaalam sa kanila na inaasahan ang mabuti, ang epektibong pamamahala sa tayo po sa mga hinanais, pinapangarap at totoong kailangan natin at batay na rin po sa kanilang ipinangako noong nakaraang halalan. Hindi lamang ang kalakaran po sa Pilipinas sa Maynila ang naniligon alang-alang sa kapayapaan at pagkakaisa. Tulad po ng alam ninyo, itong isinasagawa namin National Rally for Peace ay pagbutong kapulparan. Kasabay na rin tayo ang kaitipon at pagkakalahati ng mga Grabe. Joget. Apat sa kapisan at apat sa hindi para sa kapayapaan at sa kapakanan ng bansa. Marami po sa ating kababayan sa maraming salamat po sa kanilang suporta at maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi lamang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang nagkakaisang sumama rito. Marami pang ibang grupo, marami pang ibang samahan ng mga kababayan nating Pilipino ang kasama sa mapayapang pagtitipong ito. Kaisa po natin sila na nagsusulong ng pambansang kapayapaan at pagkakaisa. Kaya muli po, maraming salamat po sa inyong lahat.
Bagamat may kani-kanyang opinyon ng iba't ibang tao sa isang partikular na isyu sa buhay o iba't iba man ang kalagayan sa buhay o interes, subalit sa layunin po na ipagmalasakit ang kapayapaan, ang kapakanan, ang kaunlaran ng ating bansa. Tayong lahat ay nagkakaisa. Tinatanong po namin kayo, nagkakaisa po ba tayo o hindi? Ano po sagot ninyo? Karapatan po nating mga mamamayan ang ganitong pagkilos. Ito po ay protektado ng ating saligang batas. Nagkakaisa tayo ng damdamin at isipan na isagawa ito. Inuulit po namin ng may kapayapaan at pagkakaisa. Ito po ay para sa kapakanan ng nakararami at ng kabuuan ng ating bansa. Baka naiisip ninyo o itinatanong ninyo, ano po ang hinahangad natin na ibunga ng pagkilos natin ito? Hindi lamang po ang magtulungan ang mga leader ng ating gobyerno, kundi ang pagtuunan nila ng pansin at kapakanan ng ating bansa sa ikalulutas po ng mga problemang kinakaharap ng mga mahihirap na mga kababayan na pinalalalaman ng korupsyon, mga kalamidad, kriminalidad, pangayang pampolitika at iba pa. Ang mga ito po ang dapat ay pagsikapang bakahin ng ating pamahalaan. Kaya ang sinusuportahan natin ay ang pagkakasundo. Pakiulit ka po, mga kapatid, mga kababayan, ano po ang sinusuportahan natin? Pagkakasundo, hindi po mga bangayan, bintangan at sariling interes. Ang nais natin ay ipagpauna ng mga namumuno sa pamahalaan ang mga kapakanan at ikabubuti ng mas nakararami bago ang pamumulitika. Gusto po natin iparinig sa mga nasa pamahalaan ang damdamin ng sambayanan. Gising kami! Pakiulit nga po! Gising kami! Pakiulit ulit! Gising kami! Hinihintay namin ang paglilingkod ninyo sa kapakanan naming mga simpleng Pilipino. Hindi ang pagsusulong ng mga bagay na hindi makagagaan sa buhay ng mga kababayan natin. Mamaya po, abangan nyo, higit pang lilinawin ng mga kasama nating magsasalita ang nagkakaisang layunin natin. Kaya payapang nagkakatipon-tipon tayo ngayon. Mabuhay po ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang mamamayang Filipino! Mabuhay ang mamamayang! Marami pong salamat sa inyo. Pakinggan po natin ang susunod na magsasalita, si kapatid na Romel Topacio. Nais parating ng kaisahan ng Iglesia ni Cristo, mga kapatid at mga kababayan, ang kaisahan sa kapayapaan. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid. Magandang hapon din po sa lahat ng ating mga kaibigan at mga kababayan. Narito po tayo ngayon mula sa iba't ibang sektor ng lipunan, iba't ibang relihiyon, mga samahan at mga sangay ng pamahalaan para po magkaisa sa isang mapayapang pagkilos. Ang pagtitiso natin ito ay isa pong konkretong pagpapakita ng ating suporta sa pahayag ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas
kagalang-galang Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pahayag na hindi siya sumasang-ayon sa isinusulong na impeachment laban sa pangalawang Pangulo, Sara Duterte. Panoorin po muna natin ito. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on this? What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up all the time, and for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Naniniwala po kami na ang opinyong ito ng Pangulo ay para po sa kapakanan ng bansa at ng sambayanang Pilipino. Ang ganitong posisyon ay hindi lamang po nagpapakita ng malasakit, kundi ng malinaw na pag-unawa sa mga tunay na pangangailangan ng ating bansa. Ano po ang sabi ng Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa planong impeachment ng ilang samahan laban sa pangalawang Pangulo? Ang sabi niya, wala itong maitutulong para mapaunlad ang buhay ng kahit isang Pilipino. Tama po, mga kababayan. Ang sinabing ito ng Pangulo, mas marami pong mga kriminalidad. Hindi mabuting panoorin na burula ng amihan. Kaniwag ka ng batikos, kabilang alihan. Dapat asikasuhin at kailangan malunasan ang iyong mga problema. Nagpapahingan sa ating bayan. Ng panahon, pagkakansa ang solusyon. Pagtulungan na kayo, ito ang kailangan ninyo. Dapat nagkakaisa para kaya mga kota. Pagkakaisa ang kailangan, hindi mamumuling bigyan. Galing unahin ang tama ng kaisa. Kung kaya pa ang ating bansa, aseso matalo. Bayan ay unahin at tamang magkaisa. Itigil ang mag-aaway at ang pagkakagulo. Ang galit ay dalisin at tamang magkasundo. Kung kaya pa ang ating bansa, aseso matalo. Alam mo ipansinin ito ang aming sinasabi. Ang payapaan ito ang nais namin ang mangyari. Ang problema ng bayan ay napakarami. Itigil ang bakayan at pagkakagulo. Kinabukasan ng bansa! Pag-aaway at ang pagkakagulo nangyari sin ang malagkasan ko kung kaya pa ang ating bansa atin lupa tayo kabigyan ang panahon kinabukasan ng bansa daw tayo na lumayo
Brad, nakikita ko naman. Makikisuyo po, makikisuyo. Magandang hapon sa inyong lahat. Tulad po ng alam natin, ang layunin ng pambansang rally na ito ay para sa kapayapaan. Kapayapaan. Kapayapaan ng ating bansa. Ngunit, ang tunay na kapayapaan ay makakamtan lamang kung ang batas ay irerespeto at pag-iiralin. Hindi po tayo laban sa anumang proseso ng paglilitis, anuman ito. Kailanman at ito po naaayon, sumusunod sa batas. Kaya, upang magbigay linaw tungkol sa di Bukas po tayo ng konti sa karamihan ng tao. Kaya sunod sa rule of law, lumayo tayo sa stage. Dito tayo bukas po mga kasama natin. maraming problema ang kinakaharap ng ating bansa, atin pong pakinggan ang isa po natin kapatid na abogado. Narito